So good day everyone, so Engineer Caps nga pala dito. So today is itatakal lang natin yung DC electrical circuits. So start tayo dun sa pinaka basic, which is yung Ohm's law. So ano ba yung Ohm's law? So yung Ohm's law basically, ang ibig sabihin lang niya, so lagyan natin dito, Ohm's law, it simply states that yung current mo daw is directly proportional sa yung voltage at inversely proportional sa yung resistance. So dito sa Ohm's law na yan, madiderive na rin natin yung formula ng voltage at ng resistance gamit yung algebra. So paano natin makukuha yung voltage? So voltage is equal siya, itong R ilagay lang natin siya sa taas. Bali yung voltage mo pala is current times resistance. And yung isa pang formula na madiderive natin is yung resistance. So ano yung resistance? So yung resistance mo pala is voltage over current. Voltage over current. So yan lang basically yung Ohm's law, na madali lang siyang tandaan. Basta VIR lang, VIR, V-I-R. Ito lang ang tinatandaan ko dito. So madali lang siyang tandaan. Ito lang ang tinatandaan ko dito yung V is equals to IR. So pag natanda mo na yan, pwede mo na yung derive. Basically yan lang yung pinaka basic. So dito sa Ohm's law madali pa siya. So kailangan yung itong Ohm's law pa lang ma-master nyo na. So ngayon, try tayo ng problem. So sabi niya dito, what is the voltage if a resistance of 25 ohms produces a current of 250 amperes? So sabi dyan, may resistance ka raw na 25 ohms. At meron ka raw current na 250 amperes. So ang laking current nito, 250 amperes. Ang hinahanap, voltage. Ano yung voltage? So ano na nga yung voltage natin? Di ba ang voltage, ang formula niya is current times resistance. Ngayon, meron tayong given na current at meron din tayong given na resistance. So lagyan na lang na siya direct substitution. So ang current mo is 250 amperes times resistance mo na 25. So ilang voltahe yan? So compute natin. 25 times 250. So 6,250 volts. Grabing voltahe ito. Yan na yung sagot. 6,250 volts. So next problem tayo. What is the current produced by a voltage of 240 volts through a resistance of 0.2 ohms? So sabi diyan may voltahe karon na ilan? 240. So ang resistance mo daw is 0.2 ohms. Ngayon ang hinahanap is current. So ang current daw ang hinahanap. So anong formula ng current? So kung naalala nyo, ang voltage is current times resistance. Ngayon, para makuha mo itong current, ibaba mo lang itong resistance. Therefore, ang current mo pala is voltage over resistance. Tama. Ngayon, plug nyo na lang. Makikita nyo na yung current. Ang current mo is, ang unang voltahe mo daw 240 over ang resistance mo is 0.2. So ilan yan? 240 over 0.2, which is kabing current to 1,200 amperes. Yan. So next item, what is the voltage necessary to produce a current of 200 amperes through a resistance of 100 ohms? So meron ka raw current na 200 amperes, meron ka ring resistance na 100 ohms. Ngayon, nahanap ko yung voltage. So voltage, madali lang tandaan, V is equals to IR. Ngayon,
direct substitution, ang current mo is 200. Ang resistance mo is 100. So, yan lang. 200 times 100, which is 20,000. Grabe ang volta ito. 20,000 volts. Yan. Number 4. What is the current produced by a 9-volt battery flowing through a resistance of 200 ohms? So, meron kang voltage, 9 volt. Meron kang resistance, 200 ohm. Ngayon, hinahanap yung current. So, ano nang yung current? So, kung di nyo pa rin sa ulo, balik muna kayo dun sa V equals to IR. Ngayon, para makuha mo yung current, baba mo lang yung resistance. So, therefore, again, ang current is voltage over resistance. Now, substitute nyo lang, current mo daw is, ang voltage mo rather is 9 volts. Resistance mo is 200. So, dito kahit huwag nyo nilagay itong volts. 9 over 200. Yan. So, ang current mo is 0.045 amperes. Yan. Tama. 9 voltage over resistance. Yan. Next one. Last one na tayo. What resistance would produce a current of 120 amps from a 6 volt battery? So, meron ka raw current na 120 amps at meron ka ring voltage na 6 volt. Ang hinahanap is resistance. Ano daw yung resistance mo? So, sabi ko nga, sa uloy natin yung V equals to IR. So, para makuha yung resistance, bababa natin tong I. So, therefore, ang resistance mo pala is voltage over current. Voltage over current. Yan. Ngayon, direct substitution. Anong voltage mo? 6 volts. Anong current mo? 120. Ngayon, ano ang resistance mo? 6 over 120, which is 0.05 ohms. So, that's basically yung Ohm's law. So, napakadali lang niya. So, kailangan dito pa lang, start pa lang ng EE, ng DC circuits ng Ohm's law, familiar na agad kayo. Kailangan masterin nyo na agad to kasi isa to sa mga magiging foundation nyo sa mga susunod pa nating topic. So, yun lang. Kung may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang videos na katulad nito. So, yun lang. Thank you and God bless you all.